Anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang nang kasama ko si ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan na natin magmadali. Bakit ama? Malayo pa ang ating alakbayin. Kailangan wag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Nagugulan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabi mo ba mahalaga ang ating sadya? Ano ba iyon? Ika'y siyam na taong gulang na. Temujin, sa edad na iyan na kailangan mo na maghanap ng iyong mapapangasawa. Itay, ako pa rin masyadong bata para sa bagay na yan. Ang kasal ay para sa matatanda lamang. Ang bata ito, hindi naman ibig sabihin ng patiligan ng iyong mapapangasawa ay papakasalan mo na at magsasama kayo. Isang simpleng pamimili lang lamang ng isang babae ang gagawin mo at pangako siya ay iyong papakasalan. Ganoon po ba iyon? Wait lang, sulit. Ganoon po ba iyon? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Bodin. Kaya ikaw ang pipili ng babaeng papangasawa mo sa tribong Merit. Bakit sa tribong merit na kailangan magsimula? Hindi naman yun ang ating tribo. Malaki ang kasamaan ko. Kaya sa ganitong paraan, ako'y makakabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ama, sa gagawin natin, taligin mo ba naman? Hindi ko alam. Tignan natin. Kung ano ang mangyayari. Mas mabuti kung may gagawin akong paraan kaysa sa wala. Temujin, magpahinga na muna tayo. Buti yan, ama. Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Huwag kang lalayo at mag-iingat ka. Mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang daliginding na si Borte. Mabibigla siya sa di inaasahang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Temujin. Itong sumigaw, wala akong gagawing masama. Tatanggalin ko ang pagkakatarap ng bibig mo. Kung mga ako sa akin, hindi ka mag-iingay. Maniwala ka sa akin, hindi ako masama. Kita paniniwalaan, di naman kita kilala. Kahit di mo ako kilala, kaya kong patunayan sa'yo na mabuti ako. Aber, paano nga ba totoo yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba, di mo ako pagtatawan sa sasabihin ko sa'yong patunay. Tignan natin. Anong iningiti mo riyan? Sabi mo wag akong tatawa, ikaw lang palang tatawa. Tina, andaan na ba? Kanina pa, ang bagal mo naman. Kahit kasanang itong babae mo pa ang asawa ko. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako no? Kabata-bata pa natin. Alam kong mahirap akong paniwalaan. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama ko si Itay. Kami pupunta sa tribo ng mga merit upang pumili ako ng mga mapapangasawa. Ngunit ikaw ang ibig ko. Ikaw ang pinipili ko. Anong mayroon sa akin? Bakit ako ang pinili mo? Seryoso ako. Ano, payag ka ba? Ganun-ganun lamang tayo? Di ko rin alam. Ang tanging alam ko lamang ay ito ang binigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang aking nakita. Kaya nung pagbigyan mo na ako. Di naman ibig sabihin na pumayag ka, ipakakasal na tayo. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa iyo, pero sige na nga. Tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating ang panahon na tayo mabuhay sa isang ito. Pagkatuwang naarugan ang ating mabuting anak. Matagal pa iyon? Pangako, babalikan kita pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Magkahawak kamay na naglalakad sina Temujin at Borte sa paghahanap sa ama kay Yesugi na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Ama! Ha? Anong? Sino siya? At bakit? Ama, siya ang babaeng napili ko, si Borte. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Pero, Paumen po sa pagdidesisyon ko na hindi nagpapaalam sa inyo, pero buo po ang loob ko sa ayong ginawa. Sana'y maunawaan niyo ako. ganang lihigo ka na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa iyo? Opo. Kung ganon, halin na kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama
ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia.